Mai-imagine mo ba ang isang gagamba na sintindi na kayang takpan ng buong mukha mo? O yung may mga lasong 15 beses na mas malakas pa kaysa sa kobra? Sa ngayong araw na ito maghanda ka na dahil papasok tayo sa mundo ng ilan sa mga pinakinakatakutan at pinakakamangha-mangha na creature sa planeta. Dito, ibubunyag natin ang mga kakilakilabot at sekreto at hindi ka panipaniwalang kakayahan ng mga pinakamapanganib at pinakamalalaking gagamba na umiiral. At ang nasa dulo ng listahang ito ay sobrang nakamamatay na siguradong magpapayinig sa tuhod mo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15. Brazilian Wandering Spider. Ayon mismo sa Guinness World Record, ang Brazilian Wandering Spider o Banana Spider ang may hawak ng titulo na pinakamakamandag na gagamba sa buong mundo. Kahit ang katawan nito ay umaabot lamang ng 5 cm, ang binti ay maaaring humaba na hanggang 15 cm. At ang mas malala pa, sobrang agresibo itong manghuli. Hindi tulad ng ibang gagamba na pasensyoso na naghihintay sa sapot, ang Banana Spider ay isang aktibong nocturnal hunter. Gumagala ito sa sahig ng gubat at mas masama, madalas itong nagtatago sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Sa mga bahay, sa mga sapatos at sa pagitan ng mga kumpol ng saging. Kaya minsan, nadadala ito ng hindi sinasadya sa ibang bansa. Ang neurotoxic venom nito ay talagang napakabilis na kumakalat na nagdudulot ng matinding pinsala, pamamaga, labis na pagpapawis, tachycardia, at sa malalang kaso, paralysis at paghirap sa paghinga. At ang pinakakakaiba, sa mga lalaki, ang kagat nito ay maaaring magdulot ng priapism, isang sobrang sakit na pinsala at matagal na ereksyon. Buti na lang may epektibong antidote, pero oras ang kalaban at kailangan ng mabilis na gamutan. Talagang sobrang tapang na gagamba na ito na kung saan kapag nakaramdam ng banta, itinataas ito ang harapang mga paa at ipinapakita ang mga pangil, isang malinaw na babala na wag kang lalapit. Number 14. Black Widow. Ang Black Widow na kilala sa red hourglass mark sa tiyan ay isa sa mga pinakasikat at pinakakinakatakutan sa buong kontinente. Maliit man, mga 1.5 cm lang ang katawan, malaki naman ang reputation nito. Ang neurotoxic venom nito ay 15 times na mas malakas kaysa sa laso ng rattlesnake. At isang kagat pa lang ay maaaring magdulot ng matinding sakit ng kalamdan, panginginig at cramps, pagsusuka, labis na pagpapawis, hirap sa paghinga, at sa malalang kaso, paralysis. Sa kabutihang palad, bihira ang nakikitil sa ngayon dahil mabilis ang modern na medical na lunas. Pero ang totoo, mahihain at mapag-isa ang Black Widow at mas gusto nito ang madidilim na sulok, mga bodega, grahe at patong-patong na kahoy. Hindi ito nangangagat hanggat hindi naiistorbo ang sapot o nararamdaman itong nanganganib siya. Dagdag pa rito, ang sapot nito ay isa sa mga pinakamalakas sa buong animal kingdom na mas matibay pa sa bakal kung parehong kapalang pagbabatayan. Number 13. False Widow. Ang False Widow, lalo na ang species na Stoda nobilis, ay sumikat sa Europa, lalo na sa UK dahil sa panik na dala nito. Hindi nakakatulong na kamukha nito ang tunay na Black Widow. May timang katawan at ang marka sa tiyan ay minsan na parang hugis bungo. Pero kahit nakakatakot ang itsura, malayo ang kamandag nito kumpara sa tunay na Widow. Mas mahina ang laso nito pero kaya pa rin magdulot ng pamamaga, pamumula, pagduduwal, sakit ng ulo at pangkalahatang panghihina. Imagine mong makakita ka ng gagamba sa bahay na kamukhang-kamukha ng Black Widow kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami ang naninigas sa takot. Tubong Canary Island at Madeira ang False Widow pero mabilis itong kumakalat sa Europa at iba pang bansa dahil sanay na sanay ito sa mga urban environment. Gumagawa ito ng magulong sapot sa mga sulok ng bahay at hardin na madidilim at hindi napapansin. Number 12. Brown Recluse. Tinatawag itong violin spider dahil sa hugis violin na marka sa gitna ng katawan nito. At sa North America, lalo na sa Central at Southern US, isa ito sa mga gagambang pinakinakatakutan. Maliit lang ang sukat, mga 6 hanggang 20 mm, at dahil dito, madali itong hindi napansin. Pero ang laso nito ay cytotoxic na ang ibig sabihin, kaya nitong sirain ang skin tissue. Maaari itong magdulot ng loxoscelism, isang kondisyon na nagre-resulta sa necrotic ulcers,
pinsala na mabagal gumaling at maaaring mag-iwan ng permanenteng peklat. Nocturnal ito at tunay na recluse, mahilig sa madidilim, tuyo at tahimik na lugar tulad ng attic, basement, aparador at tambakan ng kahoy. Hindi ito nangangagat hanggat hindi naiipit o nakakaramdam ng sobrang banta. Ang nakakabahala pa, madalas walang sakit ang kagat nito sa simula at minsan, oras o araw pa bago lumabas ang sintomas, kaya madalas hindi agad nakikita ang kagat. Sa malalang kaso, maaari itong magdulot ng matinding systematic reaction pero ito ay bihira. Ang nakakagulat pa rito, maraming kagat na inaakusa sa brown recluse ay hindi talaga galing sa kanila, kundi sa iba pang skin condition at mas malaki ang reputation ng gagambang ito kaysa sa aktual na panganib. Number 11. Mediterranean recluse. Ang Mediterranean recluse ay malapit na kamag-anak ng brown recluse pero mas malawak ang naaabot itong teritoryo. Matatagpuan ito sa Mediterranean region, Middle East at maging sa ilang bahagi ng Amerika. Halos kapareho rin ito ng brown recluse sa laki na umaabot ng 1.5 cm ang katawan at tulad ng pinsan nito, taglay rin ito ang cytotoxic venom na maaaring magdulot ng necrotic lesion sa balat. Itong maliit at tahimik na gagamba ay parang backpacker na nakapalibot sa buong mundo. Dala ng kalakalan at paglalakbay ng tao, kaya naman napakadaling kumalat sa iba't ibang kontinente. Nocturnal ito at mahilig magtago sa mga lugar tulad ng mga likod ng kasangkapan, aparador, tumpok ng damit, at madidilim at hindi napapansin na sulok. Hindi ito agresibo at mayayain ito nagagamba na nangangagat lamang kapag naipit o nagbabanta. Dahil dito, talagang mabilis na nalilito ang mga tao at ang kagat nito ay napagkakamalang ibang skin condition kaya minsan ay nahuli ang tamang diagnosis. Pwede lang magdulot ang maliit na pinsala pero minsan naman umaabot sa ulcer na nangangailangan ng medical attention. Ang kakaiba pa rito, sila ay karaniwang naisasama sa mga shipment, cargo, mga gamit na naglalakbay sa iba't ibang bansa, kaya tinatawag itong true globetrotter. Number 10. Chinese bird eater spider. Mula sa madilim at makakapal na gubat ng Hainan Island sa China, narito ang gagamba na mukhang tumatalon mula sa isang horror movie, ang Chinese bird-eating spider. Hindi biro ang pangalan nito dahil kaya nitong sumakmal ang maliliit na ibon na dumadapo sa lupa. May lifespan itong umaabot ng 20 cm, kaya isa itong napakabagsik na predator. At kung ang karamihan ng tarantula ay medyo kalmado, ito ang kabaliktaran, agresibo, territorial, at sobrang bilis gumalaw. Naninirahan ito sa malalalim na lungga na sila mismo ang nagukay at mula roon, inaabangan nila ang biktima at saka biglang susugod sa perpektong sandali, walang sapot, walang paligoy-ligoy, puro ambush at precision. Hindi nakapapatay ng tao ang laso nito pero kaya nitong magdulot ng matinding pinsala, pamamaga, panginginig at pagkahilo. Pero ang pinaka nakakatakot, ang mahaba at matitibay nitong pangil na kayang tumusok kahit sa makapal na leather. Sa kabila nito, mahalaga ang papel nila sa kalikasan. Tinataas nila ang balanse ng population ng insekto at maliliit na vertebrates. Kaya naman sa ibang lugar sila ay pinoprotektahan. Number 9. Ornamental striped tarantula. Mula Sri Lanka, ang ornamental striped tarantula ay isa sa mga pinakamakamandag na tarantula sa mundo at isa rin sa mga pinakamabilis at pinaka-defensive na umaabot ng halos 8 cm ang katawan at higit 20 cm kapag nakaunat ang mga paa. Ang kulay nito ay parang obra maestra, kombinasyon ng puti, itim at matingkad na dilaw na parang pininturahan ng kamay. Subalit huwag kang magpaloko sa ganda, isa ito sa mga pinakamalakas, ang kamandag sa buong genus ng Picoloteria. Arboreal ang species na ito, naninirahan sa mga butas ng puno, gumagawa ng silk shelters at halos buong araw na nakakubli. Kilala ito sa sobrang bilis at kapag nakaramdam ng banta, maaari itong biglang tumakbo o kumagat nang walang pagdadalawang isip. Ang laso nito ay hindi nakamamatay sa tao pero kaya nitong magdulot ng matinding pinsala, muscle spasms, lagnat, pagduduwal na maaaring tumagal ang ilang araw. At kapag na-stress, itinataas ito ang harap na paa at ipinapakita ang mahabang pangil bilang malinaw na babala, isang sign na dapat nang umatras. Dahil sa kakaibang ganda, maraming exotic pet collectors ang nahumaling dito. Pero para sa mga baguhan, hindi ito rekomendado dahil masyadong mabilis, masyadong defensive at hindi dapat inahawakan. Ikaw ba, maglalakas loob ka bang mag-alaga ng tarantulang kasing ganda pero kasing delikado nito? O mas gugustuhin mong tumingin na lang mula sa larawan?
Number 8, Yellow Sac Spider. Sa unang tingin, ang Yellow Sac Spider ay parang harmless, maliit, maputla, at madalas makita sa bahay, hardin at damuhan. Subalit huwag kang magpaloko, ito ang isa sa mga pinakakinakatakutan na gagamba sa North America. May dalawang pangunahing species ang gagamba na ito, ang Sheracanthum inclusum at Sheracanthum milday. Magkasing ugali ang dalawa, sobrang aktibo, mabilis gumalaw, at madalas lumalabas pagsapit ng dapit hapon. Hindi ang laki ang delikado dito, kundi ang kanilang kamandag. At bagamat hindi kadalasang nakamamatay, kaya nitong magdulot ng matinding kirot, pamumula, pamamaga, at minsan necrotic lesion, nakahawig ng kagat ng brown recluse. Kadalasan, aksidente ang kagat nila, lalo na kapag may nagsuot ng damit o sapatos na pinagtataguan nila buong gabi. Hindi sila gumagawa ng sapot para manghuli. Active hunter sila, mabilis, agresibo, at laging gumagalaw kapag gabi. Sa araw naman, nagtatago sila sa maliliit na silk sack, at dito galing ang pangalan, sa mga sulok at ilalim ng dahon. Ang kakaiba pa rito, talagang napaka-adaptable nila sa mga city, kaya makikita sila sa halos lahat ng temperate region sa mundo. Ang mas kakaiba pa rito, maraming kagat na inaakusa sa ibang gagamba ay sila rin pala ang may gawa. Number 7, Sapphire Tarantula Guti. Sa buong mundo ng tarantula, iilan lamang talaga makapapantay sa nakabibighaning itsura ng Guti Sapphire Tarantula. Tubong India at matatagpuan lamang sa isang maliit at lumiliit na kagubatan. Isa ito sa mga pinakabihira at pinakainaabangan ng mga kolektor. Ang kulay nitong metallic blue ay parang kumikislap kapag tinamaan ng ilaw, parang tunay na hiyas na buhay. Pero tandaan, hindi puro ganda ang dala nito. May habang 7 cm ang katawan at higit 15 cm ang leg span, kaya masabi nating malaki at kapansin-pansin ito. Umaakyat ito sa mga puno na kung saan gumagawa ito ng mga silk shelter sa mga siwang ng kahoy at birang-birang lumabas kapag araw. Hindi ito agresibo sa normal na sitwasyon, pero kapag na-corner, napakabilis nito at hindi magdadalawang isip na kumagat kung wala ng ibang takas. Ang laso nito, bagamat hindi nakamamatay, ay kayang magdulot ng matinding pinsala, paninigas ng kalamnan, at sa ilang malalang kaso, kailangan ma-hospital ang biktima. Ang mas nakababahala pa, nanganganib ang uri na ito dahil winawasak ng deforestation ang natural itong tirahan. Imagine mo isang kakaiba na hayop na halos mawala sa mundo dahil unang naitala ito noong 1899, tapos muling natuklasan lang noong 2001, halos isang siglo na ang lumipas. Number 6, Wolf Spider. Ang wolf spider mula sa pamilyang Lycosidae ay isa sa mga pinakakilala at pinakalaganap na gagamba sa planeta. Makikita mo ito sa mga gubat, hardin, disyerto at minsan pati sa loob ng bahay. Daang-daang species ang wolf spider pero lahat sila ay may isang bagay na pare-pareho. Hindi sila gumagawa ng sapot para manghuli, para silang tunay na mga ngaso, tumatakbo, sumusugod at hinahabol ang kanilang prey ng direkta. Ang pinaka-iconic sa kanila ay ang napakahusay nila na paningin. Mayroon silang 8 mata na nakaayos sa 3 hanay kasama ang 2 malalaking harapang mata na kumikislap sa ilaw na para silang may built-in na headlight. May ilang uri na umaabot ang 4 cm at dahil sa mabalahibo at matibay nilang katawan, madalas magmukha silang mas malaki kaysa sa tunay nilang sukat. Sila ay talagang mabilis, sobrang solitary at talagang sobrang agile. Pero ang pinakakahanga-hanga, ang ina ay nagdadala ng egg sac na nakakabit sa kanyang abdomen. At pagkapisa ng mga baby spider, umaakit ang lahat ng anak sa likod niya, kaya naglalakad siya na parang may miniature army na nakasakay, isang napakabihirang eksena sa mundo ng gagamba. Bagamat may kamandag sila, karaniwang itong nagdudulot lamang ng pamumula at sakit, at birang-bira itong maging seryoso para sa mga tao. Gayunpaman, kahit hindi delikado ang karamihan sa mga kagat nito, ang itsura pa lamang ng gagamba na ito ay sapat na para manginig ang tuhod ng kahit sinong tao. Alam mo ba na ang pangalan nitong Lycosa ay mula sa Latin na ang ibig sabihin ay she-wolf? Ngayon, ikaw ba? May lakas ka ba ng loob na tingnan ito ng diretso habang tinatamaan ng flashlight sa dilim? Number 5, Brown Widow. Kung ang Black Widow ay sikat, ang pinsan nitong Brown Widow ay hindi dapat baliwalain. Bagamat nagmula ito sa Africa, kumalat na ito sa halos buong mundo dahil sa pandaigdigang kalakalan. Mas maliit ang katawan nito, mga 1.5 cm, at ang kulay ay naglalaro sa kayumanggi at kulay abo
na may orange na hourglass mark sa tiyan. Kahawig nito ang laso ng Black Widow pero kadalasan ay mas mahina. Gayunpaman, maaaring magdulot ang latrodectism ang kagat nito. Mga sintomas gaya ng matinding pananakit ng kalamnan, pulikat, pagduduwal, at matinding pagkabalisa. Kaya lang mas mayayain ng Brown Widow at bihirang umaatake, kaya mas mababa ang tsansa ng delikadong encounter. Mahilig itong tumira sa tahimik na sulok, mga grahe, basement, at ilalim ng outdoor furniture. Ang kakaiba pa dito, talagang napaka-unique ng egg sac nito. Para itong maliliit na bilog na may matutulis sa tinik na parang miniature na bituin, at mabilis silang makikilala kumpara sa ibang mga species. Dahil na rin lumalawak ang tirahan na ito sa iba't ibang bansa, napansin na ng mga sayentipiko na naungusan ito ang Black Widow sa ilang lugar, isang bagay na hindi nila inaasahan. Number 4. Redback Spider. Sa Australia na kung saan lupain ng mga hayop na parang galing sa mga bangungot, ang redback spider ay mayroong special na reputation. Malapit itong kamag-anak ng Black Widow at madaling makilala dahil sa makintab na itim na tiyan nito na may pulang guhit sa likod. Ang mga babae ay maaaring umabot ng 1 cm habang ang mga lalaki naman ay mas maliit at halos hindi delikado. Subalit ang lason ng babaeng redback ay sobrang nakakalason at kayang magdulot ng malubhang sintomas ng latrodectism, matinding kirot, sobrang pagpapawis, muscle spasm, at sa malalang kaso, paralysis. Bago pa na-develop ang antidote noong 1956, maraming nakitil sa kagat nito sa Australia. Sa ngayon, karamihan ay nakaligtas, pero tiyak na dadaan sa matinding paghihirap bago gumaling. Ang isa pang nakakakilabot na bagay tungkol sa redback ay hindi na nito kailangang pang gumala. Nagtatayo ito ng magulo at malagkit na sapot sa mga madidilim na sulok, ilalim ng upuan sardin, gilid ng grahe, o anumang lugar na hindi napapansin. Doon ito tahimik na nag-aabang hanggang may mabitag na biktima para turukan ng lason. Ang mas nakakakilabot pa pagkatapos ng mating, karaniwang kinakain ng babae ang lalaki at naniniwala ang mga siyentipiko na ang sakripisyong ito ay tumutulong para tumaas ang survival rate ng magiging anak. Number 3. Red Widow Spider. Sa timog silang bahagi ng US, lalo na sa Florida, matatagpuan ng isa sa mga pinakamapapansing widow spider, ang Red Widow. Iba ito sa mga itim na pinsan niya dahil taglay nito ang malalim na kulay pula at abdomen na may orange at itim na marka kaya imposibleng hindi ito makilala. Ang matingkad nito na kulay ay tila nagsasabi, lumayo ka kung ayaw mong mapahamak. Kahit na mas maliit siya kaysa sa ibang widow spider, hindi dapat minamaliit ang laso niya. Neurotoxic ito at kayang magdulot ng matinding pananakit ng kalamnan, pagpapawis, pagkramp, at sobrang pagkahapo. At sa ilang pagkakataon, kailangan pa talaga ng agarang atensyong medikal para makarecover. Buti na lang, talagang bihira ang kaso ng mga kagat dahil ang Red Widow ay mas gusto ang mga tuyong palumpong, mga lugar na maraming cactus, at mga liblib na sulok na kung saan siya ay nagtatayo ng matibay na sapot. Ang isang kakaibang katangian nito kumpara sa Black Widow, ang Red Widow ay mas hindi agresibo. Hindi ito basta nangangagat, maliban na lang kung hahawakan, gugulatin o matrap sa isang sulok. Pero dahil sa matingkad itong itsura, mas madali itong makita at mas madaling maiwasan. Nakakagulat isipin, pero kahit malakas ang laso ng Red Widow, wala pang naitalang kumpirmadong pagkamatay na dulot ito sa tao. Number 2. Six-Eye Sand Spider. Sa malalawak na desyerto ng South Africa at Namibia, nakatira ang isa sa mga pinakamisteryoso at kinakatakutan na species ng gagamba, ang Six-Eye Sand Spider o Sicarius sanhi. Dalawang dahilan ng kakaibang pangalan nito, 6 lang ang mata niya, hindi 8, at ang katawan niya ay halos perpektong nagiging kulay na buhangin, kaya halos imposible itong makita. Umaabot lamang ng 1.5 cm ang katawan, pero hindi kumakapit sa laki ang kapangyarihan nito. Ang laso nito ay isa sa mga pinakamapaminsalang spider venom na naitala, na kayang magdulot ng malalang necrosis, pagkasira ng mga kalamnan, at base na rin sa mga pag-aaral sa mga laboratorio, maaari ring makapinsala ng internal organs. Ang pinakanakakakilabot pa dito ay walang antidote para sa kagat nito. Buti na lang sobrang mayayain ng species na ito at bihirang-bihira makasalamuha ang tao. Ang nakakabilib pa, kaya nitong manatiling nakalibing sa buhangin ng matagal, hindi gumagalaw, at tahimik na naghihintay ng sapat na lapit ng biktima para umatake. Number 1. Mouse Spider.
Sa tuktok ng listahan, naroon ang kinakatakutang mouse spider, isa sa mga pinaka-impressive at pinakamapanganib na gagamba sa Australia. Ang pangalan nito ay mula sa malakas at matipuno nitong katawan at malalaking pangil na parang ngipin ng daga. Umaabot sa 3 sentimetro ang katawan at may maliit subalit malalakas na paa. Ang mouse spider ay nagbubuo ng malalalim na lungga sa lupa kung saan siya ay naghihintay ng kanyang biktima, tulad ng isang tunay na ambush hunter. Ang dahilan kung bakit ito sobrang kinakatakutan ay hindi lang dahil sa laki, kundi dahil sa kamandag niya. May ilang species na may lason na katulad ng Sydney funnel web spider na kayang magdulot ng matinding pananakit, ulikit sa kalamnan, sobrang pagpapawis, at sa malalang kaso, posibleng nakamamatay na complication. Ang nakakatakot pa rito, talagang napakalaki ng pangil nito na kayang tumagos kahit sa leather ng sapatos. Bagamat nakakatakot ang reputation nila, kadalasan na hindi sila lumalabas sa lungga, maliban na lang kung baha o ulan ang pumipilit sa kanila. Tahimik nilang inaabangan ng mga insekto, maliliit na reptile, o kahit palaka na dumadaan upang pasabugin sa kamanghamangang bilis. Ang kakaiba pa dito, ang kagat ng mouse spider ay ginagamit rin sa medisina dahil ang ilang toxin nito ay maaaring magamit sa neurological treatment. Talagang napakahalaga ng kalikasan, mapanganib man, pero puno ng mga lihim na naghihintay na tuklasin. Ikaw ba, maglalakas loob ka bang lumapit at tignan ang mouse spider ng malapitan kahit alam mo na kayang tumagos ng pangil nito sa halos kahit ano? Ipaalam mo naman sa amin sa komento at sabihin mo na rin sa amin ang gagamba na kinabibiliban mo. At bago tayo magtapos, huwag mo sana kalimutan i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga next pa namin na video.